Anyway, may gusto kasi akong, mayroon akong gusto ulitin doon sa aking video na hindi magaganda yung quality. I think mali kasi siyempre bago pa lang ako, hindi ko alam kung naiintindi na tama yung mga ginagawa ko. Anyway, I think I was in the park at that time when I did the vlog about I lost my daughter 3 times. Kasi ang anak ko, noong pa naramdaman ko na ang feeling ng mawalan ako ng anak. Kasi I remember when she was about to walk, naglalakad kami sa mall. Kami ng 4 kami o 5 kaming magkakasama during that time. Anyway, yung anak ko, nag-aaral pa lang siya mag-walk. Tapos, pero alam niya na lagi ko siyang igina-guide na, para alam niya kung anong gagawin niya kung let's say hindi niya kami nakikita. Anyway, andun kami sa mall. Hinahayaan namin siyang maglakad, lakad-lakad kasi gusto ko ngang makapag-have fun siya. Pero ang nangyari, nung sinusundan namin, 3 kaming sumusunod sa kanya nung naglalakad siya sa mall. Tas bigla na lang bang may bunch of people, a group of people na nag-cross sa harapan namin. Tapos imagine 3 kaming nagbabantay sa kanya. Walang nakakita kung ano nangyari. Biglang nawala yung anak ko. Napakabilis, ang bilis talaga ng pangyayari na bakit siya nawala? Bigla na lang, split second lang yun nawala yung anak ko. Kaya alam nyo, ang feeling ko talagang parang bumagsak ang langit at lupa sa pakiramdam ko. Talaga nagpanic ako. I'm pretty sure lahat kami, 3 kami, kasi yung pamangking ko, yung parang kapatid niya nga, si ate niya, siya yung kasama namin. Talagang hindi namin alam kung saan nagpunta ang anak ko kasi talagang nawala siya just like that. Parang bula ba na nag-pop siya na nawala talaga. So, nagpanic kami. Talagang di namin siya makita kung asang. Pero hindi naman kami umaalis dun sa place na area ng pinagkawalan niya kasi hindi naman ganun kabilis. Split seconds nga lang nawala siya ng just like that. Yung pala, tas sinilip-silip namin yung mga store to make sure na baka andoon lang. Kala ko talaga, ang feeling ko talaga is nawala na ako ng anak. Talagang gusto ko na mag-hysterical. Talagang gusto ko hindi ko na alam kung ano yung feeling ko na hindi ko alam bakit. Yung seconds lang pala na mawalan ka ng anak is para talagang mamamatay ka sa hirap. So, ang nangyari pala, siguro yung anak ko na-attract siya doon sa may mga sa isang store na puros puros games, souvenir. So, kasi mga colorful yun. So, ang nangyari siguro pumasok siya sa door na yun, yung aso na dumaan itong maraming tao sa likod niya siyempre maliit pa siya, hindi namin siya makita right away. Pumasok siya sa may room, sa store. Tapos nawala nga siya. Tapos yun ang buti na lang inisa-isa namin yung mga nasa andun lang sa around na yun na couple of store yun. Tapos nakita nga namin siya doon. Alam nyo ba, napakahirap talaga ng feeling na mawawalan ka ng anak. Kasi yung time na yon talagang from that day, talagang naging paranoid ako. That's the reason I'm very, sa anak ko masyado akong paranoid sa anak ko. I accept that. Talagang inaamin ko yan na I'm very paranoid talaga kasi that thing happened. At saka, syempre, alam nyo naman, lumaki ako wala akong tatay, wala akong, kami lang magkakapatid nagtutulungan. Ang nanay ko busy rin naman. Kaya, para bang feeling ko, mag-isa lang ako talaga. Kaya, yung time na, makita kong nawala ang anak ko, para talaga akong, hindi ko maintindihan kung ano yung feeling ko na, para akong daig ko pa yung namatayan talaga sa hirap. Anyway, since that thing happened, talagang hindi ko na hinayaan yung anak ko na tuwing lalabas kami, talagang hawak ko siya sa kamay.
hindi ko talaga yan pababayaan na hindi katulad ng ibang bata dito. They can play, they can running around kung saan-saan. The parent is very relaxed. Hindi ako ganun kasi nga that thing happened. Talagang takot na takot ako. Kala ko talaga nawalan ako ng anak. Tapos, 3 beses ko yan na-feel. Yung pangalawa kong naramdaman na nawala na naman ang anak ko is yung second year high school siya. She's only like 16 years old probably. Nagpunta kami sa may Virginia Beach. Pumunta kami sa beach. Mga 3 hours away from here yon. So, sinama ko yung isa kong sister-in-law. So, yung eldest ng husband ko na kapatid. Kasi yung anak ko, every time we go somewhere, gusto niya at least may kasama kami. Kahit na sino lang, kahit na pinsang, kahit na auntie, kahit nga matanda na kamag-anak, okay lang. Basta may somebody na aside from us. Siyempre nga naman, naboboard na rin naman yung anak ko. Gusto niya rin naman ng meron siya ding ka-hang around. It doesn't matter how old. Tsaka yung during that time kasi okay pa yun sa anak ko yung mga ganyan kasi sanay pa siya na kami yung kasama niya. Anyway, nagpunta kami nga ng Virginia Beach. Tapos on the way, pabalik kami. Pauwi na kami nun eh. Pag uwi namin, nag-stop by kami ng rest area para mag-inat-inat ng konti, mag-bathroom, Alam nyo, ang practice ko sa anak ko since she was young, dun lang siya sa pintuan ng toilet, yung pintuan namin talaga dun, 'di ba? Ang bathroom sa mga rest area, mga ilang door 'yon. Anyway, ang practice ko talaga siya kanya since she was young is andun lang siya sa labas, dun siya tatayo siya dun. Yung nakikita ko yung paa niya, pero nung maliit pa talaga siya, kasama ko yun kahit na gagamit ako ng toilet, talagang kasama ko siya sa loob, hindi ko siya hinahayaan na sa outside. Pero since syempre malaki na, dalaga na siya, andun na siya sa tawag dito, hindi ko na kailangan yung nakikita ko siya na andyan, make sure na nakikita ko yung paa niya, Kaya ayun, nakatayo siya by the sink. Alam ko na andyan siya kasi yun talagang sabi ko. So anyway, pagtapos kong mag-restroom, paglabas ko, may nakita akong babae, lumabas. Kitang-kita ko yung buhok niya, yung damit niya. Talagang yung anak ko, yun talaga ang ramdam ko, talagang anak ko siya. Kaya, nung nagmadali ako, kasi sabi ko, ito naman itong batang to, bakit lumabas? Sabi kong gano'n. Tapos, actually, kami naman, meron naman kaming routine ng asawa ko, pagkatapos namin mag-restroom, doon na siya sa pintuan ng mga babae para doon siya nag-iintay sa amin. So anyway, paglabas ko, nakita ko yung husband ko, sabi kong gano'n sa kanya, yung daddy niya. Sabi ko, asan yung anak mo? Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, andyan siya kasama mo. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, wala eh. Sabi ko, wala. Lumabas siya. Sabi ko, kakalabas lang. Di mo ba siya nakita? Sabi ko. Sabi niya, wala. Wala akong nakitang lumabas na anak mo. Sabi niya, andyan pa siya. Sabi niya gano'n. Andyan lang yan sa loob. Sabi ko, wala. Hindi ko siya nakita talaga. So, naghanap ako. Tingin akong gano'n. Kasi hindi ako komportable dahil rest area lang yun. Hindi naman yun yung sa mall lang na pwede siyang paikot-ikot lang dyan kung saan dyan. Pero yun hindi, kasi strange na nalalayo siya sa amin kasi it's a restroom nga. Anyway, nagpanik ako. Naramdaman ko na naman yung hirap ng pagkawala ng anak ko. Alam niyo, tumakbo ko sa labas, sinabol ko yung mga sasakyan, tinakbo ko, tiningnan ko yung mga pintuan ng mga umaalis, sinahabol ko talagang tinatawag ko yung anak ko, pero wala ako nakita kasi hanggang doon sa may gas station, andun sila na mga tao, alam ko tinitingnan nila ako, but I don't care, hinahanap ko talaga yung anak ko. So anyway, wala akong nakita, kaya lahat kami, 3 kaming naghanap yung sister-in-law ko at saka yung husband ko, naghiwa-hiwalay nga kami para makita namin right away, pati yung back door. So anyway, pumasok ako, tinatawag ko yung anak ko, sumisigaw ako, sabi ko, asan ka? Sabi kong gano'n, natawag ko yung pangalan niya, so walang pong malapit. So naisipan kong
naisipan kong pumasok sa ano, sa bathroom uli. Anyway, pumasok ako dun sa bathroom, alam mo ba, sabi ng anak ko, "Mom, where have you been?" Sabi niyang gano'n. "I've been waiting here like forever." Sabi niyang gano'n sa akin. Sabi ko, anak, ininag ko siya. Sabi ko, anak, I'm so sorry. I thought I lost you. Sabi kong gano'n sa kanya. Ha? Sabi niya, saan ka nagpunta? Sabi niya sa akin. Sabi ko, anak, I saw a girl. Sabi ko, lumabas. Akala ko ikaw. So, sinundan kita. Pero hindi na kita nakita. Akala ko ikaw yun, yung lumabas. Mom, I went to pee. Sabi niya gano'n. Yung pala, umihi siya. Eh ako kasi, nagmadali akong habulin dahil lumabas na nga siya. So, hindi ko man lang tinanong kung andun siya. Sana binigyan ko siya ng ano, anak, andito ka ba? I'm outside, ganun sana. Binilinan ko sana. Pero, hindi ko na nga nagawa kasi nga, na ano ako, bigla ako nagpanik na lumabas siya kasi hindi niya gagawin yun eh. Hindi siya lalabas ng hindi ako tapos. Hanggat hindi kami nagkikita, hindi yun lalabas ng restroom. Sabi kong gano'n. Kaya sabi ko na, akala ko, lumabas ka. Sabi niya, Ma'am, ba't ako lalabas? You know, I'm not going anywhere. Sabi niya gano'n. So, ayun yung pangalawa kong feeling na nawala ang anak ko. Kaya talagang dalawang beses kong naramdaman ang sakit ng mawalan ako ng anak. And then after that, yung pangatlo, yan nga, yung nangyari sa kanya, hindi ko na siya na-save kasi so anyway, sabi kong ganun sa sarili ko, sana kung I'm around, kung kasama ko yung anak ko, that thing happened sa kanya, sana ko na-save ko yung baby ko. Pero parang meron talagang ano na talagang mawawalan ako ng anak. Kaya ang hirap talaga hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano ko tutulungan yung sarili ko kasi until now hindi ko talaga maubos maisip kung paano ko maa-accept na wala na talaga yung anak ko kasi parang ramdam ko sa sarili ko, parang nananaginip lang ako. I'm still hoping na makikita ko pa siya. I'm still hoping na nananaginip lang ako. This is only a nightmare talaga na makikita ko pa siya someday. Pero although alam ko naman na napaka-imposible na ng mangyari, but I'm still hoping, like I said. Kaya kahit sa gabi, kahit sa anong oras, talagang hindi ko talaga maubos maisip na darating sa buhay ko itong nangyari sa amin. But anyway, kinukwento ko lang kasi sa inyo kasi I check all my videos and I saw those video na I cannot, I can tell that ang hirap intindihin dahil very poor ang aking sound. Kaya I'm pretty sure marami nagtataka kung ano ba yung pinagsasabi ko. Hindi ko rin kasi ine-expect na outside is napakaingay pala ng mga sasakyan. So, basically, actually, kaya ako lang naman to inulit-ulit sa inyo kasi my niece, she mentioned to me na hindi nga nila maintindihan ko ano yung sinasabi ko dun sa isang video ko. So, I decided na i-repeat ko yung kwento ko. Although napakarami ko pang kailangang ikwento about my daughter. Kaya lang, gusto ko sana mag-insert ng mga picture during that time, during my kwento, during kung ano itsura niya during that time. Kaya lang, ang hirapan naman akong kalkalin yung mga picture niya. Although meron na akong na i-ready doon na isang box ng picture niya when she was young. But the problem is I cannot handle to see her picture. Kaya hindi ko alam paano ako mag-i-start. Kaya ang sakit-sakit naman. Especially kung sana yung video. But I can't. Hindi ko talaga kaya na makita yung anak ko sa video. So anyway, yun ang na-experience ko sa anak ko na I cannot imagine na talagang
naisip ko kasi naano ko lang, na-recall ko lang 3 beses ko na palang nawala ang anak ko. 3 times na siyang nawala sa akin. Pero ang pain is the same, walang na-change, talagang napakahirap. Kaya, hindi niyo ako masisi na sometimes I'm still hoping na hindi totoo kasi yung una, pangalawa, nakita ko pa siya, eh. So yung pangatlo, I think totoo yung sinasabi nila, 'pag strike 3 wala na, that's it, that's your last chance. Kaya, talagang napakasakit. Kaya ako siguro naging paranoid na ganito dahil naramdaman ko na couple of times paano ako nawala ng anak. Although lahat yan nakwento ko na sa mga client ko, yung mga experience ko sa anak ko, but until now, hindi ko talaga siya mag-get over. Talagang is na easy, honestly. Katulad, sumasakit talaga yung ulo ko just to imagine na mangyayari yun sa buhay namin. Kaya paggabi, hirap na hirap ako matulog, eh, kasi parang hindi ko ma-imagine na yung anak ko, hindi ko na makikita. Lahat ng mga picture niyang tinitingnan ko para bang hindi ko alam kung totoo, kung nasa reality ako o nasaan ba ako, hindi ko alam. Talagang lost na lost ako talaga. Kaya hindi ko alam kung I don't know kung hanggang saan, hanggang kailan ko, ah, ma-experience yung mga bagay na yan. Kasi lalo na sa gabi, very quiet, hindi ko puwedeng hindi nasa utak ang anak ko. Kasi mula nung umalis yung anak ko sa amin, mula nung nag-college siya, hindi na naging free yung utak ko. Kasi hindi talaga ako sanay na hindi ko nakikita yung anak ko. Kaya, hanggang ngayon, hirap na hirap ako. Kaya sa gabi, ramdam na ramdam ko yung mga ginagawa niya sa amin. Ramdam na ramdam ko kung paano siya, lumalapit sa akin, paano kami nagko-conversation, paano kami, kung papaano niya ako, i-take care. Kasi alam niyo, nakakatuwa yung anak ko, eh, especially 'pag nagpupunta kami sa mall. I remember one time nasa mall kami, alam niyo ang ginagawa ng anak ko, naglalakad kami. Ngayon sabi niya gano'n sa'kin, sabi ko yung anak ko, sabi ko, "Nak, ang mabilis talaga lumakad yun actually kasi very ano yun, eh, maliksi talaga yun kasi lagi niya nga ako sinasabihin, 'Mom, you're slowpoke,' sabi niyang gano'n. Kasi para daw akong turtle kaya nga ang tawag niya sa'kin pag-ong, eh, yung loko-loko niya na salita. Ngayon, one time, parang kinakaladkad niya na ako sa bilis. Ngayon sabi niyang gano'n, "Ma, pasok ka dito, pasok ka dito sa next na store," sabi niyang gano'n sa'kin. Sabi ko, "Okey," sabi ko, kinakaladkad na ako halos. Sabi ko, "Bakit?" Sabi kong gano'n, "Ma'am, hindi mo ba nakikita yung sa likod mo, merong ano, group of kids na mga loko sila," sabi niyang gano'n. So, hindi ko naman napapansin yun kasi, ang asawa ko andiyan lang lagi sa likod namin. Sumusunod lang 'yan, kami lang naman lagi ng anak ko ang magkahawak, eh. Tapos si daddy niya andiyan lang 'yan sa likod kaya I'm not worried about that. So anyway, sabi niya, "Ma'am, hindi mo ba napansin may group of kids na ang para silang, they're gonna do something," sabi niyang gano'n, parang mga loko yung mga yon kaya pinapasok niya ako do'n just to yung makaiwas lang ba. So, gano'n yung anak ko, eh. Kaya sabi ko nga gano'n sa sarili ko, bakit ba napakahirap talaga. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito ako, kahirap at saka talagang hindi ako magiging, ready sa pagkawala niya, talagang hindi. Ang hirap talaga, talagang hindi ko yun kayang, ma-accept.